Biglang nanghina ang tuhod ni Princess nang malaman niya ang resulta ng pregnancy test. It's positive. Buntis siya. Bigla siyang nawalan ng lakas kaya napaupo siya sa labas ng pintuan ng comfort room. Di niya maiwasang maging emosyonal dahil sa kanyang kalagayan. Bakit ngayon pa niya nalaman ang lahat kung kailan naghiwalay na sila ni Lucas? Mars, anong gagawin ko? Humihikbing sabi niya. Ano pa Mars? Sabihin mo kay Lucas na buntis ka. Tugon ni Faye at saka ay nalalayan siya nitong tumayo. Pero buntis din si Colleen at ikakasal na sila, Mars. Ano ngayon? I'm sure ikaw naman ang pipiliin ni Lucas lalo na kapag nalaman niyang dinadala mong anak niya, wika ni Faye. Ayokong sabihin, Mars. Ayoko magkakagulo pa sila kaya uuwi na lang ako sa probinsya namin. Bakit? Kung uuwi ka ba sa tingin mo, hindi ka magkakaproblema? Anong sasabihin mo sa pamilya mo, Aber? Natural magtatanong talaga ang mga yon kung sino ang ama ng batang dinadala mo. So anong sasabihin mo? Hindi kaya atakihin sa puso ang tatay mo kapag nalaman niyang hindi ka pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa'yo? Marieng wika ni Faye. Tama naman ang kanyang kaibigan. Kung uuwi siya ng probinsya, mas lalo siyang magkakaproblema. Magiging usap-usapan pa siya ng mga tao doon. Karamihan pa naman sa mga kapitbahay nila ang likas na mapamintas. At ayaw niyang madami ang kanyang pamilya sa kung anumang sasabihin ng mga tao laban sa kanya. Tiyak naman niyang tatanggapin siya ng kanyang mga magulang, ngunit ayaw niyang bigyan ng mga to ng alalahanin. Kaya napag-isip-isip niya na mas mabuting sabihin niya kay Lucas ang lahat. Tama ka, Mars. Bukas, kakausapin ko si Lucas. Sabi niya habang pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng trabaho, nagmamadaling lumabas si Princess sa bangkong kanyang pinapasukan upang pumunta ng pabrika. Kadalasan naman gabi na kung umalis ng opisina si Lucas dahil sa pagiging abala nito, kaya doon na lang niya ito kakausapin. Habang binabaybay naman ang daan, patungo sa Marikina, walang tigil ang pagkabog ng kanyang dibdib. Kinakabahan siya sa pagkikita nila ng lalaki. Mahigit 1 linggo na ang nakalilipas mula nang maghiwalay sila, kaya hindi siya sigurado kung ano magiging reaksyon nito kapag nakita siya. Bahala na, sa isip niya. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na siya ng pabrika. Tinanong niya sa guard kung nasa loob pa si Lucas at nang tumango ito, agad niyang ipinasok ang sasakyan sa parking lot. Nagmamadali siyang pumasok sa loob at buti na lang may mga receptionist pa sa information desk, kaya nakapagtanong siya sa kung saan ang opisina ng lalaki. Napansin niya, matamang nakatingin sa kanya ang mga ito at alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga tingin na yon. Alam na ng lahat na hindi siya totoong asawa ni Lucas dahil sa post ito sa Facebook. Wala naman sa mga mata nito ang panghusga sa kanya, kundi ang nakikita niya sa mga mata nito, labis na panghihinayang. Siguro nga nanghihinayang ang mga ito na hindi totoo ang kasal nila ni Lucas. Nagtuloy-tuloy siya sa elevator papunta sa 3rd floor kung saan naroon ang opisina ng lalaki. Nang tumunog na ang elevator, dali-dali siyang bumaba at naglakad sa mahabang pasilyo ng 3rd floor papunta sa opisina ni Lucas. Ngunit bigla siyang nakarinig ng halakakan at mga yabag. Kaya dali-dali siyang nagtago upang ilihim niyang tignan kung sino ang may-ari nun. Laking gulat niya nang tumambad sa kanyang paningin si Lucas habang masayang inaakbayan nito si Colleen. Nagtago siya ng mabuti upang di siya makita ng mga ito. Babe, anong gusto mong ipangalan sa anak natin pag babae? Tanong ni Colleen. Nakita niyang tumawa lang si Lucas at sinabi kahit anong pangalan basta maganda at nagkatawanan ng mga ito. Parang sinaksak siya na isang matulis na bagay dahil sa kanyang nasaksihan, lalo na nang lumampas ang dalawa sa kinaroroonan niya. Nakita niyang magkahawa kamay ang mga ito habang papunta ng elevator. Di niya namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Di siya makahinga dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, kaya kailangan niya nang makalis kaagad doon at baka himatayin pa siya. Ano pa ang halaga kung sasabihin niya kay Lucas ang kanyang kalagayan kung masaya naman ito kasama si Colleen. Pagkatapos makalipas ang ilang minuto, umalis na rin siya sa kanyang kinaroroonan at tinungo ang elevator. Laglag ang kanyang mga balikat, mabigat ang kanyang mga hakbang palabas ng pabrika. Nang makapasok na siya sa loob ng kotse, bigla siyang napahagulhol. Hindi na niya kaya pang pigilan ang kalungkutang nararamdaman ng kanyang puso.
Masaya na si Lucas sa piling ni Colleen at kasalanan niya ang lahat. Kung hindi sana siya nakipaghiwalay dito, hindi ito mangyayari. Mga ilang minuto rin ang lumipas bago niya napakalma ang kanyang sarili. Kailangan niyang magpakatatag para sa batang dinadala niya at kahit wala mang tatay na tumayo dito, bubuhayin pa rin niya ang munting anghel na nasa kanyang sinapupunan. Wala na siyang pakialam anumang sasabihin ng ibang tao. Magpakalayo-layo siya pero hindi siya uuwi ng probinsya. Ayaw niyang mag-alala sa kanyang pamilya niya kaya pupunta siya sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya at saka na lang siya uuwi sa kanila kapag nakapanganak na siya. So, hindi mo nagawang sabihin kay Lucas na buntis ka, Mars? Tanong ni Faye nang makauwi na siya ng apartment. Ayoko nang makigulo pa, Mars. Masaya na si Lucas sa piling ni Colleen. Mahal pa pala talaga niya ito kasi yun ang nakita ko sa mga mata niya kanina. Basta Mars, mangako ka na wala kang pagsasabihan na kahit sino tungkol sa kalagayan ko. Magpa-file ako sa trabaho ng indefinite leave at sasabihin ko, uuwi muna ako ng probinsya. Mars, kailangan kong magpakatatag para sa anak ko. Kaya ko naman siyang buhayin, Mars eh. Sabi niya kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Niyakap siya ng kanyang kaibigan upang pag-aanin ang kanyang loob. Mars, sasamahan kita. Di naman pwedeng mag-isa ka lang, diba? Sabay tayo magpa-file ng indefinite leave. Huwag kang mag-alala, Mars, hindi kita iiwan. Sabi ng kanyang kaibigan. Mars, okay lang naman. Ayoko madamay ka pa sa kasawian ko. Maluha-luha niyang sabi. Hay nako, Mars, magkaibigan tayo. At ang tuloy na magkaibigan walang iwanan, diba? Nakangiting sabi ni Faye. Tumango lamang siya at niyakap ang kanyang kaibigan. Sandaling pinagagaan nito ang bigat na kanyang nararamdaman at nagpapasalamat siya sa Diyos na may tunay at tapat siyang kaibigan. At kahit wala siyang swerte sa pag-ibig, may isang tao pa rin namang nagmamalasakit sa kanya. Salamat, Mars. Hindi ko alam kung paano ko to kakayanin kung wala ka. Salamat sa pag-unawa mo at pagdamay mo sa mga problema ko. Sabi niya at muli niya itong niyakap. Hindi mapakali si Lucas habang papalapit ang kanilang kasal ni Colleen. Napapagod siya sa pagpapanggap na gustong-gusto niya ang gagawing kasalan. Ginawa lang naman niya yon para hindi maghinala ang babae sa tunay niyang plano. Sana nga lang may balita na tungkol sa pinaimbestigahan niya. Malakas talaga ang kutob niya na fabricated at manipulated lang image doon sa pictures. Napaka-imposible naman ang mga pinagbibintang sa kanya ni Colleen. Sigurado siya na hindi siya nalasing nung time na yon. Katunayan nga nito, nagawa pa niya makapag-drive noon at makauwi ng mansyon. Sinandal niya saglit ang kanyang likod sa swivel chair sa opisina habang hinilot-hilot ang kanyang sentido. Katatapos lang din ang kanilang board meeting kaya pagod na pagod ang kanyang utak sa mga bagay na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng pabrika. Akala niya madidismiss na siya sa pagiging CEO pagkatapos malaman ng board na hindi sila totoong mag-asawa ni Princess. Ngunit dahil daw sa magpapakasal naman siya kay Colleen, hindi raw siya matatanggalan ng posisyon bilang CEO. Dati naman, hindi siya interesado sa pabrika, ngunit simula nang mamatay ang lola niya, naisip niya na kailangan siya ng negosyo ng kanilang pamilya dahil siya lang naman ang nag-iisang anak ng daddy niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa kanyang gallery hanggang sa mapadako ang kanyang paningin sa mga pictures nilang dalawa ni Princess. Di niya na malayang tumulo ang kanyang luha dahil sobrang namimiss niya na ito. Ang balita din sa kanya ni Amir, nagkabalikan na raw ang mga to kaya kahit masakit sa puso niya, kailangan niyang tanggapin na di talaga sila para sa isa't isa. Tanging hiling lang niya na sana maging masaya si Princess sa piling ng kanyang kapatid. Nasa ganong pag-iisip siya nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Numero lang naka-flash sa screen kaya't natitiyak niya ang private investigator niya ang tumawag. Hello? Hello, sir. Meron na po akong update tungkol sa pinapagawa niyo sa akin. Nandito po ako sa baba, sa loob ng itim na sasakyan. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Okay, antayin mo ako dyan. Bababa na ako. Pagkatapos niya makipag-usap sa lalaki, nagmamadali siyang lumabas ng opisina at sumakay sa elevator. Sa isip niya, sana maganda ang ibabalita ng PI upang malutas na kagad ang problema niya. Nang makalabas siya sa entrance ng building, agad niyang napansin ang itim na kotseng nakaparada, kaya natitiyak niyang ito na ang kanyang PI.
Lumingali nga pa muna siya bago dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ng sasakyan. At nang tumapat na siya rito, bumukas ang pintuan at mabilis nga siyang pumasok. Sir, narito pong resulta tungkol sa authenticity ng mga pictures. Edited po lahat ng mga to sir at manipulated at fabricated ang mga larawan upang magmukhang totoo. Wika nito. Bigla siyang nabunutan ng tinik sa kanyang narinig. Sabi na nga ba niya at gawa-gawa lamang ni Colleen ang lahat. At saka sir, totoo pong buntis ang babae ayon sa source ko dahil nakausap niya mismo ang OB-GYN nito. Dagdag na sabi ng lalaki, sabay abot sa kanya ng calling card sa nasabing OB. At least, unti-unti niyang lumilinaw sa kanyang lahat. Hindi niya ginahasa si Colleen at walang nangyari sa kanila. Pero paano nabuntis ito at sinong ama? Kailangan maisagawa niya ang DNA testing para matiyak niya kung sa kanya nga ang batang dinadala ng babae. O sige, maraming salamat sa impormasyon. Aniya sabay abot ng puting sobre doon sa PI. Yun na ang kabuoang bayad sa serbisyong ginawa nito. Binigyan pa niya ng karagdagang tip dahil natutuwa siya sa naging resulta ng investigasyon. Pagkatapos, buwaba na siya ng sasakyan at pumasok ulit ng opisina. Isa na lang ang lalakarin niya upang lubos na malutas ang problemang idinunot ni Colleen sa buhay niya. Di niya akalaing magagawa nitong manipulahin ang lahat. Bakit ganito na lamang ba? Ang hangarin nitong makuha siya na kahit sinabi niyang susustentuhan niyang bata, ayaw pa rin ito dahil gusto nito ng kasal? Palakad-lakad siya sa loob ng kanyang opisina habang may malalim na iniisip. Biglang naalala niya ang calling card na binigay sa kanya ng PI niya. Kinuha niya to sa bulsa ng kanyang pantalon at binasa ang schedule ng availability ng doktor. Kailangan niyang pumunta sa klinik ng Dr. Jenny Uy upang personal na ito na makausap. Kaya nagmamadali siyang umalis sakay ng kanyang kotse papunta sa Ayala OB-GYN Clinic. Mga ilang minuto ang biniyahe nila at nakarating na siya sa nasabing klinik. Tumuloy siya sa loob at agad siyang in-entertain ng sekretary ng doktor. Ngumingiti pa nga to sa kanya dahil siguro iniisip itong mali ang pinuntahan niya dahil tayong mga babaeng buntis lang ang pumupunta doon. No ma'am, may importante lang akong sadya kay Dr. Jenny Uy, sabi niya. Tumango naman ang sekretary at pumasok to sa loob ng klinik. Ilang minuto rin ang hinintay niya dahil may dalawa pang pasyente ang nauna sa kanya hanggang sinabi na ng sekretary na pwede na siyang pumasok. Good afternoon, Doc. Bati niya rito, ngunit natigilan siya dahil parang pamilyar sa kanya ang mukha nito. May sinusulat to kaya di pa to tumitingin sa kanya. Yes, please, take your seat. Tugon nito at sandaling nabigla nang mag-angat ng tingin. Lucas, is it really you? Bulalas ng babae. Lucas, ikaw nga. Sabi na nga ba niya, pamilyar sa kanyang babae. Pinsang buo to ng kanyang kaibigang si Shasha. Nag-asawa na kasi to ng isang Chinese, kaya iba na ang apelidong ginamit. Di rin naman nabanggit ng kanyang kaibigan na bumalik na ng Pilipinas ang pinsan nito. Ate Jenny, nakangiting sabi niya. Matanda to sa kanila ni Shasha ng 6 na taon, kaya ate ang tawag niya rito. At dahil ito ang pinaka-close na pinsan ng kanyang kaibigan, naging close niya rin ito. Ngunit matagal na silang hindi nagkikita simula nung nagtrabaho to sa China at doon na rin nakapag-asawa. Hindi kita nakilala agad sabi niya sa bayakap sa doktora. Tagal na nating di nagkita Lucas pero ang gwapo mo pa rin, tumatawang sabi nito. Siyempre naman, alangan namang maging pangit akong bigla at nagkatawanan silang dalawa. By the way, ano tong nabalitaan kung ikakasal ka na raw kay Colleen? Diba hiwalay na kayo noon? Pero, hindi may tuloy ng doktora ang nahisabihin at tiningnan lang siya nito. Yun nga ang malaking kong problema ate. Pero pumunta ba dito si Colleen last time? Tanong niya. Oo, actually pumunta yun dito kanina at sumailalim sa blood test. Nang sabihin niyang ikaw ang malang pinagbubuntis niya, hindi na lang ako nagkomento. Di rin kasi niya alam na magkakilala tayo at kung nalaman pa niya, tiyak hindi yun dito magpapacheck up. Pero hindi naman ako ate ang ama ng batang pinagbubuntis niya I just recently found out from my PI how that woman fabricated the pictures para mapagbintangan niya kung gumahasa sa kanya at magamit niyang pang-blackmail sa akin. Naiinis na wika niya.
Kaya gusto kong magsagawa ng paternity DNA test. Kung talagang anak ko nga ang pinagbubuntis niya, kaya please ate, tulungan mo ko. Pakiusap niya. Naiintindihan naman yon ng doktora, kaya kahit walang pahintulot mula kay Colleen, pinagbigyan nito ang pakiusap niya. Kinunan siya nito ng blood sample, pinadala sa laboratory, pati na rin ang blood sample ni Colleen kanina. Kailangan natin maghintay ng 2 to 3 days bago lumabas ang resulta. I'll just give you a call then, sabi ng doktora. What if ikaw talagang ama ng batang dinadala ni Colleen? Hindi ka pa rin ba magpapakasal sa kanya? Hindi talaga ako naniniwala na ako ang ama ng bata, ate. Walang nangyari sa amin ng babaeng yun. Mariin niyang wika. Okay, malalaman din natin ang katotohanan, Lucas, pag lumabas na ang resulta at ito ang tayong magpapalaya sa'yo. Tugon ng doktora at gumitito sa kanya. Buo na ang pasya ni Princess na magpakalayo-layo at tanggapin ang katotohanan na kailanman wala ng pagkakataon pa para sa kanilang dalawa ni Lucas. Bukas na ang araw ng kasal nito at ni Colleen, kaya hindi niya na to mapipigilan pa. Bumangon siya at nag-empake, ngunit di niya maiwasang maging emosyonal dahil naaawa siya sa kanyang kalagayan. Tumigil siya saglit at masuyong hinaplos ang kanyang tiyan. Di pa naman halatang buntis siya, tayong si Faye lang nakakaalam ng sitwasyon. Anak, nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang bunga ng pagmamahalan namin ng daddy mo. Ngunit pasensya na at hindi kita mabigyan ng isang buong pamilya. Tigbak na sa luha ang kanyang mga mata hanggang sa hindi niya na mapigilan na mapahigbi. Anak, mahal na mahal kita, katulad ng pagmamahal ko sa daddy mo, kaya please, kumapit ka lang ha. Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko lahat para sa iyo, anak. Sa ngayon, kailangan lang natin umalis at magpakalayo-layo muna. Sana maintindihan mo ako, anak. Tuluyan na siyang napahagulhol. Napakasakit pala talagang isipin na simula sa araw ng bukas, tuluyan na magiging pagmamayari ng ibang lalaking labis niyang minamahal. Kung bakit kasi hindi niya agad nalaman na buntis siya, reason sana, hindi na siya nakipaghiwalay pa kay Lucas. Wala siyang dapat sisihin sa nangyari kundi ang sarili niya. Walang patid ang pagdaloy ng kanyang mga luha habang nakatulungko siya sa sahig at ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Nadatnan siyang ganon ng kanyang kaibigan nang pumasok to sa kanyang silid. Mars, tama na yan. Makakasama sa baby mo, please wag ka nang umiyak. Maluhaluhang sabi ni Faye habang inaalo siya nito. Ang sakit-sakit lang, Mars. Sobrang masakit. Mars, tama na. Baka maapekto ng baby sa tiyan mo. Sumasabay na rin sa pag-iyak si Faye. Pagkatapos, tumayo ito at kumuha ng isang basong tubig at ibinigay sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, medyo bumuti na rin ang kanyang pakiramdam. Kailangan lang talaga niyang tibayan ang kanyang loob, alang-alang sa baby niya. Okay ka na ba, Mars? Tutuloy ba tayo ngayon? Tanong ni Faye. Tinanguan lang niya to habang nagpahid ng kanyang mga luha. Muli siyang niyakap ng kanyang kaibigan pagkatapos sabay silang lumabas ng kwarto para mag-almusal. Hindi pa naman ako nagugutom, Mars, sabi niya. Hay nako, kailangan mong kumain talaga, Mars, at kahit wala ka pang gana, pilitin mong kumain para dyan sa batang nasa loob ng sinapupunan mo. Nagsandok si Faye ng pagkain at nilagay ito sa plato niya. Sige na, Mars, kumain ka na. Saglit lang at magtitimpla ako ng gatas, ha? Wika nito. Touch naman siya sa pagiging maalaga ng kanyang kaibigan. Lagi siya nitong inaalala, lalo na ngayong nagdadalang tao siya. Subok na ang pagiging tapat nito sa kanya dahil sa haba na rin ng kanilang pinagsamahan, kaya tinuring na rin niya itong parang tunay na kapatid. Mars, salamat ha. Hindi ko alam kung paano to haharapin kung wala ka. Seryoso niyang sabi. Mars, walang anuman. Sa lahat ng panahon, nandito lang ako para sa'yo. Pero may request lang ako, Mars ha. Huwag ka nang umiyak, okay? Alalahanin mo, dalawa na kayo ng baby ngayon. Kaya alagaan mo tong magiging inaanak ko, ha? Nakangiting sabi nito, sabay haplos ito sa tiyan niya. Inaanak? Yup, inaanak. At ang gusto kong itawag niya sa akin ay mamits. Oo, tama. Tumatawang sambit ni Faye. Di rin niya napigilang tumawa dahil sa paraan ng pagkakasabi nito sa kanya. Hay, salamat naman, Mars. At tumawa ka na sa wakas.
Tama yan, wag naman puro iyak. Kawawa naman inaanak ko niyan eh. Baka payatot at sakitin sa puso. Diyos ko po, wag naman sana. Kaya nga Mars, ayoko nang umiyak. Kailangan kong maging matatag para sa mga anak ko. That's right, Mars. Isipin mo na lang na kahit hindi mo man kasama si Lucas, kasama mo naman ang anak nyo, di ba? Pero malay natin, Mars, baka muling bumalik si Lucas sa buhay mo. Wika ni Faye at sabay pang pinagtiklop ang mga kamay nito na parang umuusal ng panalangin. Umiling lamang siya. Ayaw niya nang umasa pa dahil napakalabo nang mangyari yon. Ikakasal na si Lucas bukas at sa tingin niya, mahal talaga nito si Colleen. Kaya kailangan na rin niyang mag-move on alang-alang sa anak niya. Balisang-balisa si Lucas dahil bukas ng araw ng kanilang kasal ni Colleen. Palakad-lakad siya sa kanyang kwarto at hindi siya mapakali habang hinihintay niya ang tawag ng kanyang ate Jenny. Kanina lang umalis siya at nakipagkita sa mga kaibigan niyang sina Shasha at Logan. Tinanong kasi niya noong nakarang araw ang kanyang abogadong kaibigan kung maaari bang gamitin ng korte laban sa kanya ang mga pictures na hawak ni Colleen. At ang sabi nito, kung tunay nga ang mga larawan, maaari itong magamit. Pero ngayong napatunayan niya na fabricated lang ang mga yon, wala na tong anumang bisa pa. Isa na lang talaga ang hinihintay niya, ang resulta ng paternity DNA test. Tumingin siya sa kanyang relo at pasado 2:00 na ngunit wala pa ring tawag mula sa OB-GYN. Kinakabahan pa siya kung bakit natagalan ng resulta. Ayaw niyang magpakasal kay Colleen, lalo nang andam niya ang tunay na ugaling nito. Hindi nga niya labos maisip kung bakit minahal niya ito noon. Maya-maya nagring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong kinuha sa ibabaw ng drawer at nang matiyak niyang doktor ang tumawag, sinagot niya ito kaagad. Yes ate, anong balita? Narinig niyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang OB-GYN, kaya mas lalo siyang kinabahan. Lucas? Narinig niyang tumikim ito at parang may nakabara sa lalamunan bago to nagsimulang muli. Lucas, hindi nagmatch ang blood sample mo at ng batang dinadala ni Colleen, kaya hindi mo anak ang pinagbubuntis niya? Wika ng doktor. Kinakabahan ka ba? Narinig niya ang pagtawa nito mula sa kabilang linya. Akala ko, God, thank you, sambit niya. So anong balak mo ngayon, Lucas? Aatras ako sa kasal, ate. Kaya lang naman ako pumayag sa gustong mangyari ni Colleen ay dahil hawak-hawak niya ang mga pictures ng pang-blackmail niya sa akin. But those pictures are all fake, so they could never be used as an evidence against me. Lucas, malaking gulong papasukin mo. Alam mo ba kung ba't pinupursige ka kay Colleen na magpakasal sa kanya? Anong ibig mong sabihin, ate? Nagtatakang tanong niya. Lucas, palubog na ang negosyo ng mga magulang ni Colleen at baon na sila sa utang. Wika ng doktor. Nabigla siya sa impormasyon na kanyang narinig. Wala din naman siyang pakialam sa takbo ng negosyo ng ibang tao. Wala ring nabanggit sa kanya ang mga kaibigan niya. Kaya maging ang mga ito man wala ring kamalay-malay sa sitwasyon ng pamilya ni Colleen. Unti-unti nang naging malinaw sa kanyang lahat. Kaya pala, ayaw nito ng sustento at gusto nito ng kasal dahil sa pansarili nitong pakinabang. Ate, maraming salamat sa impormasyon. Sabi niya at saka pinindot ang end call button. Naalala niyang tawagan si Shasha kaya pinindot niya ang numero nito. O Lucas, napatawag ka. Di ba may rest house kay sa Isabela? Pwede bang doon muna ako magstay ng mga ilang araw? Tanong niya. So you mean, hindi ka sisipot sa kasal bukas? Yes, siya. Hindi ko anak ang pinagbubuntis ni Colleen, sagot niya. Hay nako, salamat naman. Ayoko talagang makasal ka sa bruhang yon. Ang gusto ko sana si Princess eh. Bigla siyang napabuntong hininga nang marinig niya ang pangalan ni Princess. Kung pwede nga lang niya itong bawiin sa kapatid niya, matagal na siguro niyang ginawa. Pero ayaw naman niyang humadlang sa kaligayahan nito. Mas pinili pa nito si Amir kesa sa kanya, kaya wala na siyang magagawa pa at tanggapin na lamang katotohanan na hindi siya matimbang sa puso ng babaeng mahal niya. So, kailan ang alis mo, Lucas? Tanong ng kanyang kaibigan. Mamayang gabi. Okay, sasamahan kita. Thanks, siya. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Shasha, agad siyang nagtungo sa closet at kumuha na ilang mga damit niya.
Nilagay niya ang mga yon sa luggage kasama ng iba pa niyang mga gamit. Pagkatapos bumaba na siya, hinanap si Aling Martha. "Sir, pinapatawag niyo raw po ako?" Wika ng mayordoma. "Manang, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Pwede bang doon tayo sa balcony mag-usap?" Tumango naman ang katulong at sumunod ito sa kanya. "Manang, sa lahat po ng mga tao dito, sa inyo po ako mas nagtitiwala. Kaya gusto ko pong ipaalam sa inyo na aalis ako ngayong gabi." Tumingin si Aling Martha sa kanya na waring nais itanong kung bakit gayong ikakasal naman siya bukas. Ngunit mas pinininit nitong matahimik at naghihintay na lamang sa susunod niyang sasabihin. "Hindi ko po mahal si Colleen, Manang, kaya hindi ako maaaring magpakasal sa kanya," aniya. "Pero sir, di ba po buntis si Ma'am Colleen?" "Opo, Manang, buntis siya, pero hindi ako ang ama ng batang dinadala niya." Hanggang yun lang ang sinabi niya kay Aling Martha. Hindi na kailangan sabihin pa niya ang tungkol sa pambablackmail ni Colleen sa kanya. "Kayo po ang bahala, sir." Bahagyatong ngumiti na waring nagustuhan nito ang desisyon na gagawin niya. Alam niyang hindi rin nito gusto si Colleen dahil minsan narinig siyang nag-uusap ng mga katulong at ang sabi pa ng mga ito, mabuti na nga lamang daw at hindi sila nagkatuluyan noon ng babae at si Princess ang napangasawa niya. Pero nung malaman niya na hindi niya ito totoong asawa, parang nadismaya at nalungkot ang lahat, lalo na nang umalis ito ng mansyon. Noon palang araw na iyon, nagtaka na ang lahat kung bakit umalis si Princess ng mansyon, ngunit wala ni isa man na nagtanong sa kanya kung bakit. Manang, pag makalis na po ako, pwede niyo po bang tawagan si Mommy at sabihin niyo sa kanya na umalis na ako at hindi niyo po alam kung saan ako pumunta?" "Sige po, sir," magalang na sagot nito.